coming sa kanyang kapatid na nakakaalam kung anong klase niyang pagkatao, although hindi pa todo-todo, na si Kuting ay isang underdesaya. Kung leader ka, kung presidente ka, bakit kahit napapaligiran ka ng demonyo, edi gurgurin mo ang demonyo, ang mga demonyo. Ilayo Di ba? sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Si Lisa. Ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa bawat araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam ko na magsasalita si Senator Amy patungkol sa kanyang kapatid. Okay? Ahead of time. I know that. Ayoko lang pakunahan, 'di ba? Sabi ko ako nakapalo kayo sa akin, sinabi ko 'to. Pero sabi ko tignan natin, may mga mangyayari ngayong January. Actually, ang alam ko January 22 siya magsasalita. Pero now, medyo late pero carry na rin. And I think simula pa lang ito. Okay? Simula na ito. Maybe sa Davao, tomorrow, baka nandun siya. I don't know yet. Hindi ko pa na-confirm sa Putingas, baka magsalita siya doon. Pero mayin ko yung sinabi niya na ang pinaka-highlight actually ng sinabi niya doon sa GIL, sa Jesus is Lord Fellowship, yung pinagdasal niya, okay, na nagpadasal sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ilayo niyo po ang kapatid ko sa mga demonyong nakapaligid. Nakapaligod pa nga na isulat dito. Nakapaligid sa kanya. Okay? Diyan sa statement na yan muna tayo, okay? Mag-focus. Sa ilayo ang kapatid ko sa mga demonyong nakapaligid, sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. Ano yung niyan? Ano yung pag pinakinggan mo, this is my view, okay? Ang ibig sabihin nito, hindi pa rin kung todo na binoboljak ni Senator Amy yung kapatid niya, pero kasi nga, we have to admit it, mahirap talagang magsalita against sa ating mga mahal sa buhay. Diba? You have to understand that. But, okay, yung sinabi niya na ilayo sa mga kapatid, ay ilayo ang kapatid ko sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya, words ko to eh. Ito yung sinabi ko dati kay Kuting, kay Bongbong Kuting, na napapaligiran siya ng mga ahas at mga demonyo. Every single day, lagi ko itong sinasabi. So, ibig sabihin nito palangga, isang malinaw na crystal clear na si Marcos Jr., si Kuting, ay isang underdesaya at wala sa kanyang ulirat. Kasi kung matino siyang tao, si Kuting, ay hindi siya sasabihan ng ate niya. Kung matino siyang pinuno ng bayan, ay hindi siya sasabihan ni Amy na napapaligiran siya ng mga demonyo. Kasi if you are in your right mind, di ba? Alam mo kung ano ang nangyayari sa iyo. Di ba? Remember, if you're really watching my videos, lagi ko sinasabi na as a leader, you have to be aware of what's going on. Kung meron kang leadership skills, okay? Mga palangga, ito. Mga palangga, ito na, gusto niyo marinig ito. Yung mga hindi pa nakarinig. Ay, ano yun? Ito to. Maraming salamat Dito sa yun ating pinakamamahal na Majority Leader, Joel Villanueva. Pakinggan niyo muna. At ang ating bishop, pinagpipitagang minamahal na Brother Eddie Villanueva. Andito rin ang ating kabarkada, Norsagaray Mayor Merlin Helmar. At sa lahat ng mga pastor kasama ng aking escort, Father Leo, ang ating brother, ang ating mga senador, andito po kami, si Joel, Pia, si Grace at ako, para makiisa sa JIL at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos,
inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa ikiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang Ngyak-ngyak. puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at Pikit, bigyan bangag. niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya Tulog, at bangag. ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Si Lisa. Nakaiyak daw, sabi ni Ipaalala ninyo sa kanya si Dardo. ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Tayo yun. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa bawat Lisa. araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng Yun yung sinasabi ko kasalukuyan. sa inyo. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakaton ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos.
tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Okay, yon. Okay, so yung speech niya. What is your take? Paki-comment nyo dyan. Mga palangga, alright? Well, you know what? Sabi ko nga, maiyak-iyak siya, di ba? Okay, so tama. See? Sabi niya, tama yung pinakita kong ano sa inyo, text messages. Pero syempre, andyan pa rin kayo para, you know, may mga nagko-comment pa rin na nagdududa pa rin kay si Senator Amy. Natural lang naman, okay? Kasi hanggang nandiyan pa si Kuting, talagang dapat nating bantayan ang bawat kilos nilang lahat, kahit sino sa kanila. Alright? So, ang dasal ni Senator Amy dito na haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Nagdadasal siya sa Diyos. Okay? Buksan nyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. So, ito ay katunayan na ang mga sinasabi natin dito, since August, nung ako ay una pa lang nagsalita, ay totoo. Nung sinasabi ko nagpapaligiran siya ng saunang ahas. Tignan nyo dyan sa ating Boljak, sa ating YouTube. Ang thumbnail natin, yung profile natin is Malacanang na napapaligiran ng ahas. So, ibig sabihin, tama lahat na si Marcos Jr., si Kuting, ay wala talagang sa tamang katinuan at wala talaga siyang leadership skills. Wala sa kanya ang kaisipan para sa isang pinuno. Dahil kaming sa kanyang kapatid na nakakaalam kung anong klase niyang pagkatao, although hindi pa todo-todo, na si Kuting ay isang underdesaya. Kasi kung leader ka, kung presidente ka, bakit kahit napapaligiran ka ng demonyo, edi gurgurin mo ang demonyo, ang mga demonyo. Di ba? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.